Good day mga kaibigan, once again Motozar, your DIY Master. So kung naririnig nyo yung makina, malagitik. Ayan, at palyado pa nga. So sa video na ito, tayo ay mag-set ng valve clearance ng ating Kia Pride. Basic ito. So sa pag-set ng ating valve clearance mga kaibigan, sundin lang natin yung specification niya na point or 0.3 or 0.30 mm intake sa exhaust. So parehas lang. So gawin natin 30, parehasin natin 30. At check natin mamaya, no. So tinanggal ko na yung air cleaner niyan, yung set niya or yung assembly ng air cleaner niya. Madali lang naman tanggalin yan. Kaya dito tayo mag-start sa video natin. Sunod na tanggalin natin, syempre hugutin natin tong PCB. Minsan mahirap hugutin yan. Pero dandal lang yan, madali na lang yan kasi inugot ko na yung kanina. Tapos tinanggal ko na ibang mga tornilyo, ito na lang at saka ito sa kabila. After ng PCB, sunod natin ito, yung kable mismo ng ating silinyador or accelerator. Then next, ito tulad ng sinabi ko, kasi natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Tapos pang 7 yung dito. Yan, one hand technique. Pagpasensyahan nyo minsan kasi one hand tayo, at saka ngayon lang tayo nagkaroon ng time ulit para mga likot nito. Ayan, lagyan natin dito. Medyo pabaya yung dating may-ari nito or yung may-ari kasi yan ang bumadya sa atin mga kapatid. Ay grabe, itim oh. Yan ang masama. Grabe, ngayon ako nakabukas ng ganitong makina, ganito kadumi, kapabayaan. Ano, dinig no, mukhang malawak na talaga. So yan yung mga nagkukos ng lagitik. So ito yung mga basic na kailangan natin: flat screw, 12 mm na open, pwede na yan, pwede rin close, filler gauge pinakamalaga sa lahat, at saka itong 22 open. So itatap dead center natin siya mga kapatid, para yung 1 yung mag compression stroke, mag top dead center, no, yung cylinder 1 or piston number 1. Ikutin ko lang ng ikutin yan mga kapatid hanggang magpakita ulit yung white na mark nilagay ko. Tsagaan nyo lang, medyo matagal ito, lalo mag-isa lang natin. Yan, nakita ko na yung white, tapat ko ulit sa T or top dead center. Konti yun. Ang naka top dead center ngayon ay yung piston number 1 or cylinder number 1. Yan, 1. So yung ating valve number 1, 2, 3 at saka 5. 1, tandaan nyo, 1, 2, 3, 5. Yan yung i-adjust natin, 1, 2, 3, 5. Kasi mamaya naman 4, 6, 7, 8. Okay, ito yung ating filler gauge. Hindi gaano makita, basta naka ano na yan, 0.3 mm or sa madaling salita 0.30 mm, kasi yun yung specification natin, exhaust saka intake. So lahat ng nandito intake yan, lahat din ng nandito tapat ng tambutso natin o yung exhaust natin, lahat ng 4 na yan ay exhaust. So intake saka exhaust parehas yan na 0.3 mm or 0.3. so ito 0.30, pasok ko dyan, napakaluwang mga kapatid. Lalo sa exhaust, no? Ang luwang yan mga kaibigan, ang luwang yan. So isi-set natin ito, yan, no? Ang luluwang, walang tension mga kapatid. At grabe ang itim, ang dami, ang grabe ang dumi, ang lata, ay grabe, grabe. So isasuggest ko lang na mag change oil yung may-ari nito. Saka lilinisan ko talaga to, linisan ko to
Kasi sa susunod na video natin magpapalit tayo ng valve seal nito, Kia Pride. Abangan nyo yun sa ating next na tutorial. Maluluwang yung mga yan, higpitan lang natin yung valve number 1, 2, 3 at saka 5. So 0.30 lahat yan. Unahin ko yung valve number 1. Napakaluwang na. So luwagan ko muna yung tornilyo. So palaspas yan dahil maluluwang lahat. Yun. Kaya naman, no? Hesitant lang ako kasi wala akong gloves. Tapos bakal yan eh. Number 3, luwangan ko rin. 1, 2, 3. Then itong 5. Naluwagan ko na yung tornilyo nito. Anong number na ba ito? Nalilito ako eh. Number 5, 3, 2 at saka 1. Lahat yan siset natin pare-parehas 0.3. So ito yon, feeler gauge natin. Madali lang mag-set nito mga kapatid. Kung nanonood na kayo sa mga dating vlogs ko, susundan nyo yan. Unahin natin piston number 1. Yan. Hipitan natin konti. Abangan nyo yung next na video natin, magpapalit tayo ng valve seal nito. So I hope mawala na yung lagitik nito, no? After natin na yung tama lang, tamang tension lang, huwag masyadong mahigpit. Yan, tama lang naggagalaw, saka natin higpitan. Okay. Yan, tamang tension lang, oh. Di kagaya kanina na napakahigpit. Ay, napakaluwang. Yan. Next, ito. Pati tornilyo, ang hirap ikutin eh, sa sobrang yung mga tuyo na tornilyo ay langis eh. Yan, oh. Higpit konti, yan. Tamang tension lang. Yan. Yan, 8 tension na yan. Okay na yan, saka ko higpitan. Okay. Tama na yan kasi magbabaklas pa ako yan pag nagpalit ako ng valve seal. Yan. 1 and 2 okay na. 3 ang kasunod. Yan, halos di maikot tong tornilyo eh. Pabayaan to mga kapatid sa langis. Hirap ikutin eh. Umistak. Saka napansin ko yung pati nga mga niya mga kapatid eh. Mga seal niya stuck pa talaga eh. Yan, luwagang konti. Ay, higpitan ko na. Yan, oh. Hindi ko na mai-focus, no, kasi walang maghahawak ng camera, kaya yan, tamang tension lang. Tsaka ako na higpitan. Okay. Yan. Alright. The next, ito. Exhaust natin, number 5. Valve seal number 5. Or valve number 5, I should say. Maluwag na nga, oh. Talaga. Tiis lang mga kaibigan, ha. Sensya na kayo. Medyo, yung tutorial natin ngayon kasi mahirap eh. Medyo mahaba, lengthy. Yan, oh. Yan, tamang tensyon. Alright, tapos na. 1, 2, 3, 4.
So another ikot tayo ng 360 degrees sa ating pulley para mag top dead center naman yung piston number 4. Ayan, ikutin na naman natin ang 360 degrees. I mean, buong complete rotation, no, ng pulley. Gamit ulit kayo ng 22. So yung gatla na naman, may lagyan ng palatandaan dyan. Ibabalik lang din natin sa dating position para mag top dead center yung piston number 4 or cylinder number 4. Shortcut method itong ginagawa natin, hindi ito yung long method. Short method ng tuning. Kunti pa. Ayun, nasa tina. Balik ka ng konti. Sobraan ng konti. Okay. So kung napansinin nyo, wala na yung play. Walang play. Ang may play ito. 4, 6, 7, 8. Alright, so yan yung i-adjust natin. Again, kaparehas lang din ang adjustment natin. So unahin natin ang number 4. Kung napapansin niyo 3.0 ay 0.03 yan. Napakaluwang. Yan. Walang tension. So higpitan natin yan. So magluwag tayo ng tornilyo. Yung 4, 6, 7, 8. Luwagan natin lahat ng tornilyo nun. Gamit kayo ng 12. So maigi kung mas mahabang tools, much better. Okay, luwag na. Sunod natin to. Number 6. Okay. Number 8. Ayan, ito na nga lang gamitin ko. Okay. Elastic na yan. Grabe kahihigpit kasi. Grabe na yan. Yung sludge kasi dyan nagpapahirap. Huwag ko lang yung mga yan. Para yan. Okay. So mag-set tayo ulit. Dito tayo sa number 4. Once again 3.0 or 0.0 pala. Sensya na kayo sa pabago-bago kong sinasabi minsan. Yan. Tamang play lang. 12. Higpitan natin. Isa pa. Okay. Yan. Exhaust yan. Next yung number 6. Intake naman ito. Higpit tayo konti. Yan. Sumasabay. Yan. Okay. Yan. Next, ito. Valve number 7. Okay. Higpitan. Okay. Okay. Yan. Next, last. Valve number 8.
Yan mga kapatid, oh. Okay na yung clearance. Pinarehas natin lahat, oh. Intake sa exhaust. Once again, yung ginawa natin is short method ng pag-tuning, no, ng ating valve clearance. Valve clearance lang yun, hindi kasama sa iba pang tuning na ginawa natin. Iba naman, ibang videos na yung mga kaibigan. So, naset na natin lahat, intake saka exhaust 0.03 mm. So, ganun yung ginawa natin. Pwede nyo i-recheck yan. Ikot kayo ulit para ma-check nyo yung clearance. Pero sa akin, hindi na, para hindi na humaba yung video. So mga kapatid, ibalik na natin yung cover. Tapos, paandarin natin ulit kung kumusta. Kung na-lessen ba yung lagitik. Iyan yung cover nya. Lilinisan ko yan sa next na video na. Kasi naka-focus lang tayo ngayon mga kapatid sa valve clearance. So, tutorial sa ating valve clearance. Yan lang. Lahat yan ayusin natin yan. Magawa tayo ng mga video para dyan. Kung paano tayo maglinis dyan sa ating valve cover. Balik lang natin mga tornilyo. So dalawa lang muna ibabalik ko, no, kasi para hindi mapahaba yung video. Masara lang natin ang bahagya. Tapos paandarin natin kung kumusta yung andar. Yan. Okay, PCB valve. Huwag nyo kalimutan yung tornilyo para dito, no. Yan. So ito, ibalik natin, nalimutan ko. Once again, babaklasin ko pa yun mga kapatid after this video kasi may mga gagawin pa ako dyan. Ayan o, pinaandar ko na. Inalalayan natin ang apak kasi hindi stable ito. Marami pa akong gagawin DIYs dito para tumino yung andar. Pero ang laki ng pagbabago. Nawala yung mga lagitikan. Pwede pa tayong magsikip pa para mas lalong tumahimik. Ayan, nawala na yung lagitik. Okay, 0.30 lang yung ginawa natin. Yung iba kasi 15 sa intake, exhaust 20, o kaya 20 sa intake, exhaust 25. Ganun ginawa ng iba para mas lalo pang tayo tumahimik. So ngayon pa lang 30-30 tumahimik na. So narinig nyo naman, no? Thank you for watching. Ganun lang ginawa natin mga kapatid sa pag-tuning ng valve clearance. So medyo nahirapan lang tayo sa pagluwag ng mga tornilyo kasi mahigpit talaga. At pansin ko talaga na hindi siya na-tuning yung kanyang mga valve. Mapapaganda pa natin to lalo. Thank you for watching. Motozar once again, your DIY master. Please like this video if you learned something. And subscribe to my YouTube channel, DIY Master PH. Follow nyo rin ako sa aking Facebook account, Motozar.